Hello po sa inyong lahat. So for this video ay nandito pa rin po tayo sa differential calculus. So meron po tayong function dito. Function of x is equal to 2x raised to 4 plus 3x squared minus 1 all over x squared. So dito po, pwede po natin siyang applyan ng quotient rule, yung v times the derivative of u minus u times the derivative of v over v squared. Pwede natin siyang applyan yan kasi pwede natin tong maging u at ito maging v. However, ay pwede rin po ang simple way no para ma-solve natin to ay if you have only one term or yung for example dito x squared lang yung nasa denominator nyo at pwede nyo naman po siyang i-distribute or maging denominator siya on each term ng iyong numerator, ayun po yung gagawin natin para diretso na lang po siyang divide, pagkatapos ay kukunin natin yung kanyang derivative. So again, pwede po natin itong i-quotient rule. However, para po sa akin, mas madali po if ganito yung gagawin natin. So, you have 2x, ito, raised to 4, copy lang natin. Tapos, copy po natin si x squared. So, ilagay natin siya sa baba. Pagkatapos, yan, copy yung operation. And tapos, copy ulit natin yung second term, si 3x squared. Tapos, copy ulit si x squared. Tapos, copy ulit yan si negative 1. Or lagay natin minus 1 lang, ano, ayan. Tapos, copy natin ulit si x squared. Tapos, apply na po natin siya ng properties of exponent, yung quotient po. So, take note na if division, ang ating exponent ay magiging subtraction siya. So, copy natin si 2 kasi 2 divided by 1 ay 2. So, copy natin. Tapos yung x natin dyan, copy natin si x to the fourth. Tapos yung 2, lagay natin dyan. Tapos, 3 divided by 1, of course, that's 3. Tapos, copy natin ulit si x. Tapos, si 2 minus 2. Ayan, kasi 2 at saka 2. Tapos, ito, wala naman siya, as is na po yan. Or, para makuha natin yung kanyang derivative, ay ilalagay natin siya sa taas. So, again, if ilalagay natin siya sa taas, yung exponent niya magiging negative. Kaya magiging x raised to negative 2. So, simplify po muna natin. So, copy natin si 2, tapos si x. Tapos ito, 4 minus 2 ay 2, plus, copy si 3, copy si x. 2 minus 2 is 0. So, again, x po raised to 0, that is equal to 1. Okay? That is equal to 1. So, anything that is raised to 0 is equal to 1. Ito naman, copy lang natin si x negative 2. Okay, so nakakukunin na natin yung kanyang derivative. So, ang derivative po ng 2x squared, copy si 2. Itong 2 dito na exponent, magiging coefficient. Ayan, tapos copy si x. Tapos itong 2 minus 1. Plus, of course, that will become 3 times 1. That's 3. The derivative po of a constant is 0. Ayan siya. Tapos ito, ma-negative po yan. Tapos yung negative 2 dyan, na magiging exponent, so coefficient, negative 2. Tapos copy natin si x. Copy natin ulit si negative 2 exponent, minus 1. So, 2 times 2, change ko lang yung color. 2 times 2 is 4. Tapos, copy si x. 2 minus 1 is 1. Okay, so okay na po yung kahit hindi nalagyan ng 1. Of course, 0, huwag na natin ilagay. Negative 2 times negative, that's positive. Okay, so copy natin si 2. Tapos copy natin si x. Tapos ito, negative 2 minus 1, that is now negative 3. So, to make it formal po, yung ating answer, or lagyan muna natin ng f prime of x is 4x plus 2, tapos yung x raised to negative 3
ay magiging x cubed. So, as you can see, if ilagay natin siya sa denominator, the exponent will become positive. Ayan siya. So, meron na po tayong answer.